Good day everyone, welcome back sa ating channel. At ngayon nasa BGC area tayo ka-EV. At isa tayo sa naimbitahan para sa public viewing nitong FMC Kidlat Plus. Okay, nakikita niyo dyan sa akin likod. High roof siya na battery operated siya. So no more gas para sa FMC. Alam niyo naman ang FMC o Francisco Motors Corporation na isa sa mga high quality na gumagawa ng mga pang-transportation, public transportation dito sa Pilipinas. So, isa yan, yung mga jeep. At ito, ang isa sa mga nilon sila, itong Kidlat Plus. Welcome to Go EV Vehicle, your go-to channel for electric vehicles, including the latest trends, update, insightful discussion, and EV reviews. And as you can see kay EV, one of the Pinoy pride, yung jeep. Okay, under Francisco Motors Corporation. Okay, ayan. Ano, ang ganda oh. Yan, nakakatuwa na may mga jeep na fully electric vehicle or fully electric battery operated na meron na tayong mga jeep na ganyan. Ayan, first time natin makasakay sa electric jeepney ng FMC. Unang-una, nagpapasalamat tayo kay Commissioner Albert de la Cruz sa pagpunta sa ating imbitasyon na makita itong ating full electric na Pinoy Transport. So kung makikita nyo, ito yung mga kulay orange dati na tumatakbo sa Cultural Center of the Philippines. Ngayon, binodernize natin at ginawa natin full electric. Ngayon, itong full electric na to ay tatakbo ng 200 kilometers sa isang full charge. Napakalayo niyan. Yan ang yun yung pinakatama, pinakamainam na isang beses na sila magcha-charge sa isang araw. So, nagpapasalamat ako na kasama natin ang ating gobyerno, ang ating Climate Change Commission. Kasama na ang buong Malacanang nito, Commissioner. Diba? So, kasama na natin na tutulong sa ating climate action na tinatawag at makakapagbigay tayo na napakaraming trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino. Doon natin ilalagay ang mass production natin for our domestic market sa Camarines Norte. Sa Jose Panganiban, meron tayong special economic zone doon. Sisimula tayo sa 30 hectares na economic zone. Doon natin gagawin lahat yan, yung assembly, pati yung mga baterya, yung mga pyesa. So lahat yan doon natin gagawin sa Camarines Norte. Tulad na sinabi ko noon pa, we have nothing against foreign manufacturers. What we are doing is we are inviting them to locate here, dito sa Pilipinas. Ngayon, dahil ang Francisco Motors ay nandito, excited sila dahil merong local na Filipino brand, automotive manufacturer na ngayon ay nasa global stage na. Tahimik, Ayan. Gawa pa rin ito. Walang noise pollution. Tahimik. Sir rito, sorry. Wala nga palang gas. May mga sakay. Sakay kami rito. Ang maganda rito, Commissioner, Yeah. magaan. Yeah. Almost 50% lighter. Yeah. Jeep. Okay. Mas matibay pa to kaysa doon sa mas mabigat. Kasi we have yung latest technology natin. Talagang mas maganda na yung teknolohiya ngayon kaysa noon. So, meron pa tayong mga pinaplanong gawin. Mas gagaan pa. Kasi we are looking into aluminum stamping, pati casting para sa mga mas maliliit na mga pyesa. Stamping para sa mga panels. Para mas magaan pa sa mas magaan pero mas matibay.
Kasi yun yung importante sa sa electric vehicle, mamagaan natin. Magaan natin sa sakyan. Ang importante, yung center of gravity mo mababa. Yes. Tapos, ang problema kasi kapag mabigat yung sasakyan, ang tendency, dadagdagan mo ng baterya para humaba yung range. Pag dinagdagan mo yung baterya, dadagdagan din yung bigat. Yes. So, mapabawasan yung range. So, ang key to it is, paggaangin mo yung sasakyan, pag magaang yung sasakyan, yung yung efficient yung yung electric motor mo, pati yung yung battery. Then yung battery nito, pag yung system natin, IP67. IP67. Pag IP67, yung sinasabi natin na maski malubog sa baha ng 1 metro for 30 minutes, okay lang yun. Okay lang. Walang problema. So, ang declared the seating capacity nito is 22 and 8 standing. Pero para sa akin, yung talagang based yun sa sa requirements and measurements ng Philippine National Standard. Pero para sa akin, yung talagang maluwang para sa mga pasahero natin is 19. Yung naka-upo, 7 yun nakatayo. So 26. You mean, sir, sa range extender, yung lalagyan pa rin ng gasoline? Yung motor. Yung range extender kasi ngayon, gasoline, gasoline fed yun. Pero meron tayong dinidevelop na hydrogen power. So, yun yun actually yung plano nating ilagay. I want to skip yung yung gasoline powered. Kasi kung ngayon lalagyan natin gasoline powered na range extender. Pero yung gusto kong ilagay siguro we're working on it. We're doing it together with DOST, with my fellow scientists, fellow physicists, na magawa yung regenerative hydrogen para dito sa natin, mga public transportation. Para ang mangyari nun, ang fuel mo is water, tubig. Then ang ang byproduct nun is tubig din, water vapor. So in short, iikot lang siya ng iikot. Sir, yung maximum power nito, about sa yung motor power niya, sir? Sinunod natin sa requirement ng gobyerno. So ngayon, nasa tayo? 70 kilowatts. 70 kilowatts yung yung power nito. So para mas siya, efficient siya. Mas efficient. Hindi masyadong malaking kuryente yung kinakain niya. Tama lang, no? So, tama lang. Pero it's powerful enough na kayang-kaya niya yung mga akyatan. Aside from the power, the convenience, kasi battery operated to sir, no? Ano pa yung mga safety features nito, sir, na meron dito? Yes. First, meron tayong liquid cooling. So, hindi talaga mag-iinit yung natin, electric drivetrain pati batteries. Then, solid state yung natin, lithium iron phosphate na battery. Then, isa pang safety feature niya is siya, IP67, like what I mentioned. It means kung mapapadaan ka sa baka, okay lang yun. Walang problema. Walang problema. Kasi unang-una, kung malubog ng mga 1 meter yung sasakyan mo for a duration of 30 minutes, okay lang yan, walang problema. Hindi siya mapasukan ng tubig. So, yun ang isang okay din dito. Then, of course, isang mga ibang features niya pa, meron CCTV cameras. Security features naman. CCTV cameras. So, yung mga pasahero natin, they will feel safer. Kasi it's recording, nag-record yan. And yung ibang mga requirements pa ng gobyerno, ginagawa rin natin. Tulad ng dito na sa gilid yung yung pintuan. Yung sa likod, emergency exit na lang yan. Pero, dyan natin ilalagay din yung yung electronic lift para sa mga wheelchair passengers. So, sa ngayon, hindi pa nakakabit dyan. Pero, ilalagay natin yung electronic lift for wheelchair passengers. So, sa likod yun. So, ang main entrance and exit dito sa gilid. Then, meron na rin lalagyan din natin ng AFCS natin, yung Automated Fare Collection System. Kaya nandyan yung mga kasama natin sa BEEP. Asa si JJ? President and CEO ng BEEP. Pati sila Sharon, nandyan. Pati si Bing. Pati ibang mga kasama natin from BEEP. Para gawin natin seamless as possible na hindi
hindi mararamdaman ng mga pasahero natin na mahihirapan sila. Kasi pagbaba nila from our Pinoy Transporter, lilipat sila ng ng BGC bus, for example. Sakay ka ng BGC bus, big din yung gamit mo ng card. Pag sakay mo ng MRT, big din yung gamit mo. So, hindi na sila mahihirapan. So, then meron din yan, GPS. So, malalaman natin at any given time kung nasaan yung natin. Nasaan yung sasakyan natin. Yes. So, marami pang iba. Then, of course, marami pa tayong idadagdag ng mga features. Pero ang pinaka-importante para sa akin is we are full electric. Dahil full electric to, it's environment friendly. So, maganda to para sa natin, sa kalikasan natin. So, walang usok, walang emission. Kada sasakyan na binibenta ng Francisco Motors, may kasamang slow charger. Bakit slow charger? Kasi mas nire-recommend natin yung slow charging kasi mas hahaba yung lifespan ng battery. Yes. So, yung baterya natin, hindi yung masira. Pero kung slow charging, para ma-charge mo yung 250 kilometers na range, abutin ka ng mga 5.5 hours for slow charging. Pero yung natin, meron din tayong CCS2 na fast charger. Yan yung standard na sinet na natin, DOE. Para dito sa Pilipinas. So, yung CCS2 charger natin, abutin ka lang ng mga 30 minutes to 1 hour. Para full charge. 30 minutes, 30% to 90%. Pero kung gusto mo i-full charge, abutin ng mga 1 oras. Pero kung pang public transportation, hindi mo na kailangan na mas mahaba pa sa 250 kilometers. Okay na yun. Oo, kasi ang pinakamaraming jeep dito sa Pilipinas, ang distance is 10 to 20 kilometers. So Nakakailang ikot ka na. makaka-6 na yan. Makaka-6 na round trip. Then magcha-charge sila once a day lang. Pero kung emergency, kailangan mo talaga mag-charge. Pwedeng fast charger. Presyo nito actually, pinapasa natin sa mga country distributors and dealers natin. Nasa mga 2.1, 2.3. 2.1 to 2.3. Yung natin. Introductory price. I see. Ito yung pinakamurang electric na PUV na makukuha mo. Ito yung pinakamura. Introductory price yun. So, it can go up or down a little. Pero, tandaan ninyo, ang range ito is 250 kilometers. Kasi ibang electric na PUV, ang range nila, 100 kilometers. So, wala rin point of comparison. Tingin mo sir, ilang taon kaya yung ROI nito in case na may bumili? Tingin mo? ROI, actually, na-compute na namin yun. So, based sa kikitain nila rito, mababawi nila kita nila ng mga 3.5 years. Tipid ng electric kesa sa diesel. Yes. Kasi for the same distance, kalahati lang yung cost mo ng charging compared sa Gasoline. compared sa same distance na using diesel. So pwede yung 5 years to pay na financing. Pwede. 5 years to pay financing. How about sa maintenance sir? Para lang malaman ng lahat. Actually, less maintenance, less moving parts. Kasi unang-una, electric vehicle, walang motor oil to. Yes. Wala ka i-change oil ng every 5,000 kilometers. May regen ba to sir? May regen. Pwede na ito break. So, pag to-charge siya, pag Okay. Okay, palakpakan natin mga kapatid. Very nice. Congrats again sir Pasok tayo dito sa FMC Electric Jeepney. Alright. Sige. Ito na nga, ang electric jeepney natin, modern jeepney. Height ko,
As you can see kay EV, kita niyo naman na hindi pa naman ako nauuntog talaga. Sumasayad lang yung buhok. Pero okay naman din. So, sa loob kay EV, maluwag. Ito yung kanyang driver seat. Okay. So, ito yung magiging trono ng driver. Then, of course, sa seating capacity nito, ang maximum ay 22. Para maluwag kay EV, 19 na lang, di ba? Ang pito doon kay EV ay nakatayo. So, di ba? So, maluwag kay EV. Ang maganda siya with the, ayan o, meron tayo yung CCTV camera. And of course, meron din dito, yan, ang dami niyang camera. So, sa mga gustong mag-purchase nito, battery operated ito o full electric vehicle. Kung gusto niyo pang UV, yan, high roof na van. Ito na ang Kidlat Plus. Ito yung Kidlat Plus, yung high ceiling or high roof. Okay. Bubuksan yung ilaw nito, sir. So, design ito for UV. Yung mga UV Express, 'di ba? So, sa likod, 3, dito 3, 9, 10, 11, and 12. Oh, bali 13-seater kasama yung driver. Pero maluwag pa rin. Hindi masikip, for sure. Sir, buksan mo nga yun, sir. Okay. Itong van na to is full electric vehicle. So, designed for UV Express. So, ayun. Diba? Ang ganda rin yung upuan niya. Leather. Parang fabric kung titingnan mo, pero leather. Mukhang matibay. Quality itself, syempre. FMC yan. Diba? Sanay yan sa transportation talaga. Or sa public transportation yung ginagawa nila. At ito pa kay EV, ang isang van nila ng FMC. Ito yung low ceiling nila na regular van na designed din for UV Express. Okay? It's the same like yung high ceiling nila. 13-seater kasama na driver. So, ang pagkakaiba lang nila is high ceiling yung isa. At ito is low ceiling, yung normal van na nakikita natin. Ito ang FMC Kidlat. Ay, yung isa is yung Kidlat Plus. Ito naman yung Kidlat nila. Okay, kaibi. Ito, na-testing natin kanina ito. Inikot natin to sa BGC with Sir Elmer Francisco. At ito yung kanilang jeep or electric jeepney o modern jeepney na kompleto recados na. Kasi may aircon siya, may CCTV, IP67 yung kanyang motor. So, pwedeng ilusong sa baha. Maluwag, spacious, kaibi, kagaya ng pinakita natin kanina. Napaka-spacious nitong electric jeepney na ito. So, ayun nga, natutuwa ako, merong company dito sa Pilipinas kagaya ng FMC na nagpo-produce or gumagawa ng electric jeepney na tama para sa pangangailangan ng Pinoy. So, hindi pa rin nawala yung image ng jeepney kagaya ng ibang nakikita natin. Sabi nila jeepney, pero kita naman natin, hindi siya jeep eh. Bus naman yung nakikita natin. Pero ito, hindi nawala yung concept ng jeepney. Nakita nyo naman, jeep na jeep pa rin yung datingan. Modernized nga lang, mataas, pwedeng tumayo sa loob at hindi na kailangan yung yumuko para pumasok sa loob, di ba? Ito is a modernized jeepney. So kaibis, kung gusto mo ng mga ganitong klaseng content about electric vehicle, kagaya nitong electric jeepney, please subscribe sa ating channel. Marami pa tayong ipapakita sa inyo ng mga electric vehicle na tulad nito na nakita nyo ngayon. So, kaibi, tara! Let's go!